makausap via Zoom si Ma'am Judy Miranda, ang Partido Manggagawa Secretary General, tungkol sa naging rally ng kanilang grupo tungkol sa PhilHealth subsidy na hindi na binigay for the 2025 budget hearing. Pero bago mo ng lahat, magandang gabi po Ma'am Judy. Welcome po sa Bombo Radio Vegan. Ang inyo po munang pagbate sa ating mga tagapakinig at tagapanood po ng programa. Magandang gabi, Bombo Radyo Vegan. Muli, ako po si Judy Ann Miranda ng Partido Manggagawa, Secretary General. Bumabati sa ating lahat ng isang maligayang Pasko at mainit na issue hinggil sa usapin ng ating zero budget ng PhilHealth. Mm. Ma'am Judy, nung Wednesday nga po naging rally po ninyo tungkol po sa PhilHealth subsidy, na ang kagustuhan din ho ng lahat ay bumalik po yung budget or maibigay po ulit sa PhilHealth ang kanilang budget. Sa inyo pong naging rally, ma'am, ano po yung naging issues or ano po talaga yung tinalakay nyo rin ho during that time? Una, nung pagkilos ng Nagkaisa Labor Coalition, kasama namin ang nagkakaisang mamamayan para sa kalusugang pangkalahatan. Nakasama rin natin, no, ang dati pong Secretary si Shana Magno, no? At dito po ay sinabi namin na dapat ang PhilHealth natin ay wag nakawin. No, ito ay galing sa pondo, hulog ito ng mga manggagawa, at ito rin ay galing, no, sa uh, sakripisyo ng mga manggagawa. Kaya mahalaga na ito ay dapat ibalik sa mga manggagawa at wag itong nakawin. Bahagi rin ng aming mga panawagan ay dapat ay sibakin ang lahat ng mga nasa PhilHealth Management na nagwaldas ng ating pera. Ginagastos lamang ito sa mga kanilang mga Christmas party at ginagastos ito para sa mga pansariling interes. Kasi sinasabi namin dapat sila ang sibakin, dapat sila ay maparusahan, hindi ang taong bayan. Dahil sa ginagawa nila na pagsi-zero budget sa PhilHealth, ang pinarusahan ng taong bayan. Alam naman natin, no, ang kalusugan ay karapatan nating lahat na mapangalagaan ito ng ating gobyerno. Mm-hmm. Okay. Okay, so sa nakikita po ninyo ma'am, na pagkakaroon or ng zero subsidy po ng budget ng PhilHealth, yung mga negative side para po sa lahat, sa mga manggagawa, sa lahat po ng meron ng PhilHealth benefits po. Una, kailangan malaman ng lahat, no, na constitutional right nating lahat na dapat ay pangalagaan ng gobyerno ang ating kalusugan, at sinasabi mismo sa ating konstitusyon na prioridad ang kalusugan. Sa paggawa nila ng zero budget ay parang pinabayaan nila, no, napakalaking bilang ng nagbe-benefit mula sa PhilHealth, no, lalong-lalo na yung mga indigents, ang ating pinakamalaking bilang ng mga senior citizens, ang people with disabilities, no, at syempre yung mga vulnerable po nating mga kababayan dahil sila ngay indigents. So maliban dito, ito naman ay galing naman sa hulog ng mga sweldo ng mga manggagawa, no, automatic na kinakaltas ito. Kaya dapat lamang na makamtan ng mga manggagawa, no, yung benepisyo mula sa PhilHealth. At syempre, alam din naman dapat nating lahat na ayon sa Universal Healthcare Law, ay obligasyon ng gobyerno na pondohan ito at tiyakin na lahat ay may access sa libreng pagpapagamot mula doon sa doktor, laboratory, at lahat ng mga pangangailangan ng mga indigents na nagkakasakit at ng mga manggagawa na may hulog sa PhilHealth. At syempre, dahil meron din tayong sin tax, nakalagay din sa batas na ang pondo na nanggagaling sa sin taxes o galing sa alak at sa sigarilyo ay dapat napupunta rin sa pondo ng PhilHealth o pangkalusugan. Sa paggagawa ginawa nila na zero budget ng PhilHealth ay maraming nilabag, no, ang Kongreso at Senado sa ganito nilang pagtindig na i-zero budget ang PhilHealth, at tinalikuran nila ang obligasyon sa kalusugan ng mamamayang Pilipino. Mhm. Kung titignan natin, ma'am, may mga madedelay po ba or yung mga, syempre, yung mga benefits po ng PhilHealth, lalo na po sa medical na kailangan ng mga tao, may mga madedelay po ba with incomes po sa hindi na pagbibigay ng subsidy or ng budget po sa PhilHealth? Yes, no, nilinaw namin, no, na ang pag-zero budget
ay makakaapekto. Una sa magiging operations ng PhilHealth dahil mawawalan ng pondo para paandarin ng mga opisina ng mga PhilHealth, lalong-lalo na yung mga PhilHealth satellite offices sa mga ospital na napakahalaga dahil dito sumasangguni, dito rin nakakakuha ng direktang tulong yung ating mga mangangailangan ng mga nasa ospital. Alam naman natin ng mga nasa ospital, lalong-lalo na kung ito'y cancer patient, dialysis, na stroke, no, kadalasang mga sakit ng ating mga senior citizens o may mga comorbidities ay kailangan ng tulong ng PhilHealth. Kung mawawala yung mga satellite offices nito dahil wala ng pondo, wala ng mga operating expenses, malaking dagok ito sa mga manggagawa at sa mga mamamayan. Sunod ay sinasabi na meron daw tirang budget at dapat maasahan nito, ay kiniklaro din namin na hindi ito sasapat. Hindi ito aabot ng 3 buwan at mauubos kaagad yung perang ito, at meron tayong 1 taon na zero budget, ay less than 3 months na lang ang itatagal ng pondong meron ngayon ng PhilHealth. At pangalawa ay hindi natin dapat sinasagad yung kung may pondo mang natitira sa PhilHealth, dapat hindi ito sinasagad dahil ito nga ay insurance. Dahil anytime, ay pwedeng maraming mamamayan ang mga ilangan ng PhilHealth support dahil alam naman natin na lumalala ang sitwasyon sa klima. After ng COVID ay naglalabasan pa rin ang maraming mga comorbidities at mga sakit. Kaya kailangan laging merong malaking pondo na nakalaan dito ang PhilHealth. Hindi tama na sabihin na may natitira pang pondo dito, kundi dapat lagi natin tinitiyak na may malaking halaga para sino man ang mga ilangan ay pwedeng tulungan sa pamamagitan ng PhilHealth. Ma'am, ang sinasabi nga rin ho dito is yung 500 billion pesos na reserve fund ng PhilHealth. Pero kung titignan po natin, may mga lumalabas din po na issue na po pwedeng tumaas din yung premium contributions or mababawasan ho yung mga benepisyo ng mga members po ng PhilHealth. Ano po yung masasabi nyo rin ho tungkol dito, ma'am? Una, bilang bahagi ng mga manggagawa, ang Partido Manggagawa, lagi naming sinasabi na kulang na nga ang sweldo. Laging binabarat at hindi nga pumasa yung ating mga legislated wage increase na proposal sa Kongreso at sa Senado, ay babawasan pa natin yung mga non-wage benefits. Ito na nga lang yung meron, Kulang na nga yung sweldo. Pag kulang ang sweldo, kulang ang sustansya dahil konti lang ang nabibiling pagkain. Wala tayong ipon, kaya pag nagkasakit, ito talaga ay isang malaking krisis sa pamilya. So pag binawasan pa natin yung benefits, tapos in-increase mo pa yung premium, ay parang lalo mo lang nilubog lalo sa krisis ang isang manggagawa. Kaya tingin namin ang pinakamalaking problema ay malala ang PhilHealth management. Sino rin ba ang nagluklok sa mga taong ito at kaya dapat ito isibakin na? Pangalawa, priorities ng ating budget 2025. Kailangan malinaw na ang priorities ay kalusugan at edukasyon, pero pag tiningnan mo ngayon, yung 2025 budget ay mas malaki pa ang inilalagay sa mga infrastructure. At malaking pondo ngayon ang inilalagay para sa mga personal na panggastos ng mga mambabatas natin. Ma'am, sa nakikita po na pagrarally po, posible po kaya na mapakinggan din ho ang boses ng publiko at marinig po ito sa higher office, especially po ni President Marcos, na ibalik din po yung budget nang sa ganun, yung budget po na nakalaan talaga sa health system ng Pilipinas is mas maayos na, kumbaga kung titignan, wag na ang publiko ang mahirapan, kundi nasa posisyon na lang po ng PhilHealth yung ayusin. Yung ganun po na opinion din ho ng iba, ma'am. Tama ka dyan, kapatid, Una ay muli ay nananawag din kami na dapat ang budget 2025 ay i-veto dahil ang budget na ito ay nakakamatay, dahil zero budget sa PhilHealth, ang baba ng pondo para sa edukasyon, mga mahahalagang probisyon ng ating budget ay dapat ay ito yung priority. Kaya kailangan ireforma at kailangan baguhin. At kaya nga nitong mga pagrarally natin, hindi lang pinapakita yung mga larawan, immediately ay nagkaroon ng protesta nung Lunes, At pangalawa ay mas malaking protesta nung Miyerkules sa Menjola na sinisigaw namin na dapat i-veto ang budget ng 2025.
At dahil din dito ay nais kong ibalita na kahit mismo yung Tingog Party List, no, na isa sa mga nagpanukala ng zero budget at sila daw ang mga ngalaga ng budget na inilipat, no, na dapat ay napupunta sa PhilHealth papunta doon sa kanilang mga projects. Wala naman po silang mandate para i-manage yung pondo na ito. Sila mismo ay umatras. Resulta ito mismo sa araw ng pagrarally. Kaya nga kung tayo ay magpoprotesta, may resulta. Umatras nga yung party list na ito na nagbalak pa na gawing pansariling pondo lang nila ito, no? At pangalawa, hindi hindi pa kaagad pinirmahan, no, ng pangulo yung panukalang budget dahil meron ngang mga nagko-contest tulad natin at mga nagpo-protesta, hindi lang sa kalsada pati online dahil marami na ang pumirma sa change.org na petisyon sa pangulo na wag pirmahan ang budget ng 2025 dahil napakarami nitong mga kahinaan, napakarami nitong loopholes at dapat ireforma pa ito. Siyempre ma'am, kahit po may mga grupo kayo po yung gusto talagang ibalik yung budget ng PhilHealth, may mga iba din po na dinadaan sa social media na gusto na rin po parang tanggalin yung PhilHealth na ikakaltas po sa kanilang sahod. Ano po yung masasabi niyo rin po tungkol dito? Una, reflection lang yan ng frustration ng mga manggagawa eh. Una, napakalit na nga ng sahod, kakaltasan ka pa, masakit yun. Pero mas masakit na nakikita mo kasi na winawaldas, no, yung pinaghirapan mo ay winawaldas lang, no, ng mga opisyales ng PhilHealth at hindi lang ng PhilHealth, ng buong gobyerno. Kaya marami talaga nawawalan ng tiwala, no, doon sa sistema natin. Hindi ibig sabihin nito ay mali ang PhilHealth. Dapat lang na meron tayong universal healthcare, dapat lang na pinupondohan ng gobyerno ito. Pero kailangan ibalik nila ang tiwala ng gobyerno at dapat may integridad kung sino man ang nagmamanage ng pondong ito. Mahalaga na ito ay may pondo, mahalaga na ito ay ginagamit sa tama, hindi ito napupunta sa korupsyon, hindi dapat ito ginagamit na pang-ayuda ng mga mambabatas o magiging mga mga kandidato sa 2025 elections at gagamitin lang ito para sa kanilang pangangampanya. Nakakalungkot isipin na dapat yung PhilHealth na nakukuha mo galing sa bulsa mo ay mapupunta sa mga politiko at kailangan mo pang pumila sa mga politiko para lamang hingin pabalik yung pondo na dapat sa'yo galing sa taxes mo, ay pipila ka pa at kung hindi ka pa nila kakampi, hindi ka pa nila bibigyan ng tulong, anong nangyayari ngayon? Mas pumipila yung mga tao sa politiko, hindi sa ospital, kaya hindi ka agad napapadali ang pagbibigay natin ng health services. So maraming reforms na kailangan gawin at kailangan tiyakin natin na yung pondo ay may integrity. At tingin ko ito'y naman ay malinaw sa mga manggagawa, no, na mahalaga itong healthcare at dapat may counterpart ang gobyerno. Ibalik din natin, mababalik lang ang tiwala ng mga manggagawa sa PhilHealth kung sisibakin ng management nito, ng mga corrupt, kung titiyakin na ito ay ginagamit ng tama at ito ay hindi ginagamit sa pumumulitika. Ma'am, kung titignan nga ho natin yung reserve budget din po dyan sa PhilHealth, yung mga nagkakaroon ho ng health benefits like yung mga cancer patient and all po na may mga malulubhang sakit na tinutulungan ho ng PhilHealth. Do you think kung i-compute natin yun, equivalent, less, higher po yung budget? Alam mo, yun nga yung nakakalungkot dahil malinaw, no, sa mga kasama namin ng Medical Action Group at mga health professionals dito sa nagkakaisang mamamayan para sa sa kalusugang pangkalahatan, ay nakikita natin na dahil sa maling sistema at pagpoproseso, hindi ito nagagamit dahil ang dami-daming patients ng dinadialysis, maraming mga patients ang kailangan ng chemotherapy, kat kulang pa actually itong mga pondong na ilalagay natin sa kumpara doon sa mga ngailangan ng pondo. Kaya lang nga pinahihirapan sa access, hindi nga nagagamit sa tama, kaya maling-mali itong zero budget. Dahil dapat ang ginagawa pa nga sa budget ay dinadagdagan. At nakakalungkot dahil nga bahagi ng kawalan ng tiwala ng mga manggagawa dahil nakita natin na dumoble ang budget ng Kongreso dahil sa pag-zero budget nila ay inilipat nila yung mga pondong ito na dapat diretsyong na-access ng mga tao
ng mga mangangailangan ay inilipat nila sa sarili nilang mga bulsa. Okay. Ma'am Judy, pasa ko rin po sa anchor namin ngayon, si Bombo Fernando. Kung may mga karagdagan pa po siyang katanungan, Bombo Fernando. Thank you, Bombo Erica, tinitang saludsod. Ma'am, magandang gabi. Magandang gabi, Fernando. Okay, ma'am, kayo po ba'y naniniwala na ito'y parusa? Lalong-lalo na sa mga namumuno sa PhilHealth. Ang pinarusahan ng zero budget ay ang taong bayan. Wala naman itong ah, wala naman itong magiging epekto dahil pareho pa rin naman ang malalaking sweldo ng board ng PhilHealth. Patuloy pa rin silang gagawa ng um, mga maluho na paggastos tulad ng kanilang Christmas party at bonuses. Kaya ang zero budget ay hindi parusa sa PhilHealth management, parusa ito sa taong bayan. Ang nararapat na parusa ay dapat ay sila ay sibakin, no, sa kanilang pwesto dahil sa maling paggamit at sa maling pagsunod sa ayon sa nararapat sa batas hinggil sa PhilHealth. Mm-mm. Okay. So, regarding po naman, reaction, Ma'am Judy, sa panukala na binabanggit na wala munang bayad sa loob ng isang taon sa pagsisiyasat regarding dito sa PhilHealth Fund, Ma'am Judy. Ay, una ay, alam mo, sana nga eh, di ba? Noon pa natin sinasabi, dapat nga itong mga health insurance, ito lahat ay covered na ng gobyerno at wag nang kaltasin sa manggagawa. Siyempre, sinong hindi matutuwa na magkakaroon ka ng relief? Pero ang kinakatakot namin, kung hindi ba kami magbabayad ng PhilHealth, pag may nagkasakit sa amin o sa aming mga pamilya, meron kayang pondo na ilalaan para sa amin, 'di ba? Yan lagi kasi ngayon yung tanong considering na nawalan na nga ng tiwala yung mga tao sa sistema ng PhilHealth, nawawalan ng tiwala sa mga mambabatas. Um, kung kami lang sa mga manggagawa, dapat sana, no? Ang sahod namin, ang take-home pay namin ay mas malaki. Dapat sinasagot na ng gobyerno itong mga health insurance, sinasagot na ng gobyerno yung social security. Mas maganda para sa amin. Pero kung ang kapalit nito, dahil sa gitna ngayon ng, ng kontrobersya, ay parang ginagawa lang siyang panakipbutas sa issue ng korupsyon sa PhilHealth, sa issue ng pagtatanggal ng Kongreso ng budget sa PhilHealth ay wag nilang gamiting pampabango ang issue ng babaw na magkakaroon ng PhilHealth break, no? Sagutin nila muna ang mga issue ng ibalik ang pondo, sagutin ang issue ng kapalpakan ng PhilHealth board. Mm-mm. Okay. So, Ma'am Judy, nababanggit rin na, 'di ba, patas ng patas ang contribution, pero yung serbisyo minsan namumroblema pa rin yung isang miyembro na out of his pocket ay namumroblema pa rin sa bayarin sa hospital, Ma'am Judy. Malinaw yan. Dahil ang problema natin sa lahat ng public hospital, dito naman pumupunta ang pinakamalaking bilang ng mamamayan, ay wala yung mga gamot. Kailangan mo pa rin mag-out of pocket. Sira ang mga machines, no? Gusto mong magpa MRI, hindi available sa mga public hospital dahil sira. Imagine mo, nabaldog yung anak mo, pupunta ka sa public hospital, sira yung mga MRI, sila yung mga ultrasound machines, pero emergency situation na. So, ang daming services na wala sa mga public hospital, from the equipment to the laboratory, understaffed, kulang sa doktor. Ang daming kailangang i-resolve sa health system ng Pilipinas at nakita natin yan nung panahon ng COVID. Kaya nga hindi lang PhilHealth, no, yung pinapanawagan natin na ibalik ang pondo at dapat dagdagan, kundi yung overall, no, na pondo para sa kalusugan, no. Dagdagan ang pondo ng mga manggagawa sa loob ng mga ospital dahil sila naman ay gumagawa ng napakahalagang tungkulin, ibigay yung hindi binigay, no, ng mga hazard pay, meal and transportation allowance na hanggang ngayon ay nagmamakaawa pa yung mga manggagawa kahit na ito naman ay may nakalaan na pondo. Maraming dapat ireforma sa usapin ng ahensya ng pangkalusugan. Kaya
dahil dito sumingaw na ito, no, sa issue ngayon ng mga kapalpakan ng PhilHealth, solusyonan natin ng tama, hindi yung i-zero budget yung PhilHealth. Huwag parusahan ng mamamayan. Okay. Muli, maraming salamat, Ma'am Judy. Babalik ko kay Bombo Erica. Bombo Erica. Yes. Ma'am Judy, kung may nais na lang po kayong idagdag, ma'am, na hindi pa po namin natanong, please go ahead po. So maraming salamat Bombo Erica at Bombo Fernando at sa Bombo Radyo Vegan. No? Napakahalaga ng binibigay niyo sa amin na may boses ang mga manggagawa dahil ang PhilHealth at ang pondo nito ay nanggagaling sa mga manggagawa. Kaya maganda na naririnig ang aming mga saloobin na huwag niyong nakawin ng aming PhilHealth. At huwag tanggalin ang suporta sa mga indigents at umaasa sa PhilHealth. No? Mahalaga na tumulong yung buong sambayanan na kalabitin ang ating Pangulo ng Pilipinas, ang lahat no, ng may kinalaman dito sa zero budget na panagutin natin sila. So muli nananawagan kami, pumunta lang po tayo sa petisyon sa change.org na may petisyon dito na dapat po ay wag pirmahan ang 2025 budget at tiyaking ibalik at dagdagan ang pondong nawala sa PhilHealth at ang pondo sa edukasyon ay dapat itaas at ayusin at irepormahin ang proseso ng pagbabudget. Huwag tayong pumayag na ang makikinabang sa pinaghirapang buwis ng mga manggagawa ay ginagamit lamang sa personal na interes ng mga politiko. Mabuhay po ang Bombo Radyo Vegan. Okay, muli Ma'am Judy, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa Bombo Radyo Vegan and advance Merry Christmas din po sa inyo, ma'am. So, data, mga kabombo ni Ma'am Judy Miranda, iti Partido Manggagawa Secretary General para matitida ito'y subsidiya